kapwa, magpo-port tayo ngayon. Ito ay manifold. Ito palang napakabit na manifold kay Greggy. Nasira na yung nguso. Ayan, punit na yung nguso niya. Tanggal na. Ay, hindi pala ito yun. Yung isa yun, ito. Wow, ayan, nawalwal na siya. Pero ito talaga yung nakasukat dito sa port natin. Ito yung port natin. Ayan. Port ni Greggy. Oink, oink. Yan, port ni Greggy. Oink, oink. Yan yung port ni Greggy, mga kapwa. Pero ang napakabit pala sa kanya, ito. Tapos, may fibra pa. Di parang baliwala yung port. May harang siya dyan. So, ito, ipoport natin. Accidentally lang naman napakabit yan, mga kapwa. Nakakalimutan ko na rin. Kasi nung binubuo ko si Greggy, pinagdudahan ko yung port. Pinagdudahan ko yung manifold kasi baka mamaya may singaw. Kaya kinabitan ko na itong fibra pansamantala. Nakakalimutan ko naman. Kaya, itong napakabit sa kanya, mawawalwal na rin. Tsaka kulang pa to sa port. Kasi ito talaga dapat nga sa kanya. Ito, itong punit. Ayan, punit na. Diba? Kaya ngayon, magpo-port tayong bago. Tapos testing. Ulan pa nga. Let's go. Okay na mga kapwa, naano na natin. Bagong port, tsaka konting adjustment lang naman. Tapos tingnan natin kung tatakbo ng maayos ngayon si Greggy. Kasi barado talaga yung unang port. Shoutout nga pala, ito nga pala yung wave na nakikita nyo. Wave 2 ni J2. Yan. Wave ni J2 yan. Testingin natin mamaya si Greggy para maramdaman ko rin kung may lakas pa o wala. Kasi hindi ko pa na-testing yun na isang buo eh. Malamig pa. Malamig pa. Pagka gusto nyong kumarera, marami pa rin kasi nagtatanong kung ano yung gulong na ginagamit natin. Well, halos lahat naman sa karera ang ginagamit itong IRC na Eat My Dust. Kasi ito talaga, soft compound talaga siya. Makapit talaga yan sa karsada, pero sobrang bilis niyang maubos. Hindi naman sobra, pero race use kasi to guys, kaya mabilis talaga siya maubos. Ang size nito, by the way, yung iba ang ginagamit 5100. 5100 nga ba to? 5100 no. 5100. Itong ginagamit natin guys ay 6080. Ayan. By 17 yan. Pati sa unahan, IRC din yan. Eat My Dust. Tinan nyo mamaya, ang bilis niyan kapag binurn out, mabilis siyang nahuubos. Hindi katulad ng mga stock na gulong, matagal maubos. Pero hindi kasing kapit nito. At saka take note guys ha, ang IRC na Eat My Dust ay hindi talaga siya hindi siya advisable pang daily use. Pwede siya pang ano lang, pang bili-bili sa palengke, ganyan, malapit ang biyahe lang. Pero kung road use, yung malayuan, well siguro yung iba ginagamit to and nakakatagal sila. Pero para sa akin, I recommend na gumamit kayo ng tamang tires para sa motor nyo. Meron naman tayong IRC na pang ano talaga, pang street talaga. Hindi katulad nito kasi ito pang race use lang talaga to. Recommended talaga siya pang race use. May nakalagay nga dyan eh. Made in Thailand. Ayan o. Not for highway use. Ayan, not for highway use. Pwede mo siyang gamitin pero I recommend na hindi na kasi mabilis tong maubos. At saka kapag nabasa, iba rin yung traction niya. Hindi katulad ng mga iba. Balance kasi more, eto meron siyang mga spikes yan, meron siyang mga guhit-guhit diyan, may mga grooves. Pero mas advisable talaga siya pang race use. Kaya huwag niyo gagamitin to guys sa pang daily. Pwede pero para sa akin hindi. Konting burn lang, talagang balat na balat agad siya. Tsaka yan, ang kapit niya. Ganun ang IRC na Eat My Dust. At saka gamitan nyo rin siya ng tamang PSI guys. Hindi pwedeng sobrang tigas, hindi rin pwedeng sobrang lambot. Ayan, katulad niyan no? Halos nagkukulangot. Talagang ganyan, di ba? Ganang kakapit ang Eat My Dust. Kahit sa ganito, kumakapit yan, kayang pakapitin yan. Pero syempre, iba pa rin sa spalto, mas makapit dun. Nakaranas na rin kasi kami, mga kapwa, nung sumali kami sa NGO. Iba kapit sa NGO, no? No, iba. Walang nga kapit dun sa NGO kapag ka spalto talaga ng racetrack o kaya sa mismong spalto. Mas makapit talaga to.
Pero kahit ganyan na rough, kakapit pa rin naman yan. Ayan, tinan nyo, kita yung mga dumi. Ayan o, walang yan mga dumi o yan o, isang ikot lang yan. Isipin nyo, di ba? Ganyan siya kakapit guys. IRC yan. Ito matagal ko na talagang ginagamit yan sa mga race bike natin. Pandili, IRC lang gamit natin talaga. Karayom, no. Patay. Wala takbo. Ano nangyari? Oh, bumaba, tumuling nga ano. Baka nga malamig lang talaga. Jamba eh. Galing magpa-start ah. Nakabamba kami kanina. Walang takbo, yung pala siguro malamig nga. Malamig pa kanina eh. Ngayon malalaman. May good news naman tayo mga kapwa kasi overweight pa si J2. Mga 10 kilo yata. Pero umorsa tayo ng medyo okay na. Okay na sa amin yun. Medyo mabagal pa kung tutuusin pero kukunti pa lang naman kasi adjustments na ginagawa namin kaya medyo okay na to. Tutuling pa yan. Happy na kami dun sa resulta. From 9.2 naging 8.9 naman dun sa konting port lang na may bangga kasi kaya inayos namin. Pero malalaman pa kung tutuling. Tapos uphill nga din pala to. Uphill. Ano? Eh. Extra ba? Aba nakadali nga ano. Walang yaw. Tumasang average ba? Gumaganda. Umiinit ah. Ilang overweight mo? 10. Okay, good result yung ginawa natin guys. Konting adjustment pa. Utay-utay natin batulingin. Okay, try natin mag-adjust pa. Dumulas sa segunda. Kita nyo yan dito guys. Ayan, sa mga pandulas. Tapos ito segunda. Ayan o, puro segundang bitaw yan. Happy na kami guys dun sa resulta. Ngayon pumalo ng 8.8. Konting adjustment pa. Una nagpalit tayo ng sprocket. Tapos ngayon nagpalit tayo ng yung port. Inayos natin kasi may bangga yun. Malalaman pa natin kung tutuling pa tayo nagtutuling. Pero good news na yun para sa amin. 8.8. Okay na yun. Tutulingin pa namin ng malayo pa yan actually. Mabagal pa yon sa totoo lang pero ang mahalaga may resulta naman yung ginagawa natin. Balita, ubos ang gas. 8 yan eh. 8. Aba, tumaas pa average mo to. Pangit nga segunda ko eh. Pangit nga ng segunda mo. Overweight na 10 kilo. Bababa pa yan sigurado no? Consistent na tayo sa 8.8 eh.
Oh, ito 88 ulit. Oo, 117.81. Okay, consistent naman, no? Ikaw naman ngayon ang bumira. Sige, ako naman. Testing ko naman. Kaya ko na yung helmet ko. Ayan, ang takbong chubby. Ito, 20 ang ano. Anong timbang mo? 62. 62. Ako, 66. Abe. Takbong chubby din. 8-8 din boy. Consistent. 8-8. Pagkado na. Takbuhan mo pa na isa dito. Pabalik para. Sinagad. Yung very happy naman tayo mga kapwa sa resulta ni Greggy. Tumuling ka din Greggy kahit papano, pero hindi pa yung matuling guys ha. Masasabi ko kung sa mga matutuling hindi pa tayo yun, wala pa tayo doon. Napakalayo pa nun, 8-8 dapat ang mga oras dyan. At least 8-3 ganyan. At least pa yun ha. Ang pinaka matutuling mga nasa 7-9 na yata. Ayos na. Bumaba pa to, nagyayabang eh. Tinan mo. Nagyabang eh. Pag nagyabang, nasaan? May 8-7. 117 consistent na no. Oo. Goods na yan. Dapat pala mainit din ang makina talaga no. Oo. Shout out kay J2. Isang bagsak naman dyan boy. Pwede na sa PCC Class B. PCC Class B. Doon sa pinakamabagal ano. Tara. Mission success. Oh, hindi happy na ang boys. Oh. Alduin. Puro naka-raider na dito ha. Kaya marami na kami mga naka-raider dito guys. Yan ang resulta ng paghihirap natin. Shout out kay Kamay na Bakal, Kuya Super. Ay mga nandyan. Happy na tayo doon. Nag 8-7 na. O di konti na lang. Layo pa doon. Pero ang good thing kasi bumaba na ng bumaba, at least adjustment habang umiinit, gumaganda pa takbo. Nung malamig ang oras nasa 9 eh. Tapos nung uminit yun, okay na. Good news yan guys. Good night. Sunod, magkakabit na tayo ng adjustable cam gear. Kaso nga lang, more on tensiometer tayo dun kasi wala pa tayong degree wheel. Pero ano lang, stock ang tawag dito, stock timing pa rin. Konting adjustment lang gagawin natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng difference. So naaralin ko mag-degree wheel. Sa mabilisan silay naman tayo kay Hera. Ngayon lang uli natin yan, hawak. Pupunas-punasan lang natin, kaawa naman.